Ang title ng mensahe natin ngayon is, He Became Poor that we might be rich. Okay. So, ako'y nagpapasalamat sa lahat ng mga nandito at siyempre doon sa mga kasama rin natin dyan sa online. Okay. Magandang umaga po. Nasaan man kayong lupalop ng mundo, ay nagpapasalamat ako na kayo po ay nandyan at lumalago sa ating pananampalataya. So, He became poor that we might be rich. Exposition of 2 Corinthians chapter 8 muna ngayon. In chapter 8, Paul discusses the giving of self. Kaya dito sa chapter 8 na ito ng 2 Corinthians ay tungkol sa pagbibigay ng sarili. And in chapter 9, the giving of substance. So dalawang bahagi ito. Una ay ang pagbibigay ng sarili at ang susunod ay ang pagbibigay ng kung ano meron tayo. Sa tingin ninyo, magtatagumpay ang pagbibigay ng meron tayo, ng mag-fulfill tayo sa pagbibigay ng ating mga sarili sa Panginoon? Hindi magtatagumpay yon. Kaya dapat na makita po natin ang halaga ng pagbibigay ng sarili sapagkat yun po ang pinaka-foundation ng pagbibigay ng ating substance. Ang substance speaks about everything that we receive from God. In both the subject of liberal giving is presented by Paul, it is the willing mind and loving heart. Yan po ang foundation ito. Willing na isip at nagmamahal na puso. Okay, that God looks up. God is looking for this kind of people, willing mind and loving heart. Now, mag-uumpisa po tayo dun sa the grace of liberality. Sa verse 1 to verse 9, the grace of liberality. Now, the liberal, yung word na liberal, liberality, or liberally, no? The different forms of the word, iba-ibang mga salita yan, all refer to one who is generous. Ang tinutukoy po dyan, one who is generous, bountiful, willing and ready to give and help. Yan. Now, mapapansin po natin o makikita natin yung sacrificial giving ng Macedonian people, Macedonian church sa verse 1. Basahin po natin, moreover, sa King James, moreover, brethren, we do you to wit the grace of God bestowed on the churches of Macedonia. Sa wikang Tagalog, mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Paul made it plain that he wanted the Corinthians to know something in particular. What is that particular that Apostle Paul wants these churches in Macedonia to know the grace of God. No, ang biyaya ng Diyos. Grace in this context means that the Macedonian churches experienced God's grace in salvation and in the Corinthian way of life. No? Grace. Grace po ang dahilan kung bakit naligtas tayo. Grace ang dahilan kung bakit tayo'y pupunta sa langit. Pagka sinabing grace, pabor yan. Wala kang ginawa, pero pupunta ka sa langit kasi binigyan ka ng Diyos ng pabor. Amen? No? Pabor yan. Unmerited favor. Pabor na hindi natin kayang palitan. Pabor na walang kapalit. But in particular, ang grace na binabanggit po ni Apostol Pablo rito ay pagkatapos tayong makaranas ng biyaya at dahil sa biyaya na ito na tayo naligtas, at tayo ay naging Kristiyano sa ating way of life. The grace that impacted their lives. Ang kaligtasan ay nagbibigay ng impact. Amen? May epekto ba ang grace ng Diyos sa buhay mo? Kapag ka sinabi mong pupunta ako sa langit because of the grace of God and you never experience the impact of it, ma-reviewin mo. Kasi ang kaligtasan, mga kapatid, ay may impact sa buhay ng tao. O baka magkamali kayo, impact yan. No? Kaya magandang maging anak ng Diyos kasi meron tong impact sa buhay ng isang anak ng Diyos. No? Grace occurs 10 times in chapter 8 and chapter 9. O 10 times po na ito ay nabanggit. Bestowed on the churches of Macedonia.
sa wikang Tagalog, ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa iglesia ng Macedonia. Now, sa verse 2, dumanas sila na matinding kahirapan. Ito po ang kalagayan ng mga Kristiyano sa churches ng Macedonia. At ito'y isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit, sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas ang palad sa pagbibigay. Yan. Number 1, they made their gifts during great trial of affliction. No? Ang kanilang naranasang affliction is ang kanilang pagbibigay pala, no? Yung pagbibigay nila sa Panginoon ay during, hindi po nakaraan. Malaki ang pagkakaiba nung nakaranas ako ng kahirapan, nakaranas ako ng affliction in the past. Pero po pwedeng hindi na ngayon. Diba? Pero dito mga kapatid, nung sila'y nagbigay sa Panginoon during great trial of affliction. Sa verse 2. Kaya sabi, how that in a great trial of affliction? No? During. So, iba ang pagkakaiba nung una at pangalawang operation ni Mrs. Iba yung ngayon, during yan. No? Iba ang feeling mo during. Iba ang pakiramdam mo, iba ang takbo ng isip mo during. Yan. Iba kung yan ay nakaraan na. Pero ito mga kapatid, during. So we do not know what is particularly affliction Paul referred to. Hindi natin alam kung anong dahilan ng affliction nila. But a community of Christian in a heathen city was always exposed to trials of this kind. Kasi heathen puro mga unbelievers, napakasama ng Macedonian place nung panahon na yan. At kahit na panahon ngayon, napakasama pa rin po ng lugar na yan. Yan ay punong-puno ng mga heathen. Kaya matindi mga kapatid na sila talaga ay exposed sa matindi at iba't ibang affliction, although hindi sinabi ni Apostle Paul what kind of afflictions in particular. Now, the churches in Macedonia were generous despite enduring severe suffering and poverty. The word trial points to the result of a test. Yan ang trial, no? The test of a church's extreme poverty proved the impact of God's grace in their lives. Alam niyo ba mga kapatid na ang affliction ay nag-prove yan ng impact ng kaligtasang ibinigay sa iyo mula sa biyaya ng Diyos. Amen? No, hindi po sa panahon ng good times. Hindi sa panahon na lumaki sweldo mo, na-promote ka. Hindi sa panahon na nakabili ka ng kotse. Napuprove, napapatunayan ang impact ng biyaya ng Diyos sa kaligtasan sa panahon na humihigpit ang ating pangangailangan. Tama ba mga kapatid? No, not in the good times. Marami akong good times sa buhay ko, praise the Lord. Pero marami ring down times. At napansin ko na marami akong alam nyo, mahilig ako magsulat. Meron akong journal. Naregaluhan niya ako. Punong-puno na ng journal, ng sulat yung journal ko ngayon. No? So, I make journals at napansin ko na lahat ng mga isinusulat ko sa journal ko ay naisusulat ko base doon sa naranasan ko in my hard times. No? Kahit na yung mga isinulat kong aklat, karamihan dyan mga kapatid ay sinulat ko at alaala ko nung ang mga bagay-bagay ay hindi, sabihin natin, kapuri-puri. No? Hindi maganda ang kalagayan. No? The idea of the trial is to prove of something. To prove what? To prove that you are real. Para patunayang ikaw ay totoong Kristiyano. Di ba, mga kapatid? Now, the Macedonians have under the test of poverty. Yan ang testing nila. Hindi ko alam ang pagsubok sa iyo ngayon, pero ang pagsubok ng Diyos para sa Macedonian people are poverty. Extreme poverty. Lahat tayo merong ganyang klaseng pagsubok. May mga panahon na matindi, merong mga panahon na medyo gumagaan. Tama ba mga kapatid?
And they proved the integrity of their Christian living by how much they gave. Yung integrity. Yung integrity ng kanilang pananampalataya na ipakita nila sa panahon na meron nangangailangan at sila ay nakarinig at sila ay nagbigay. Di ba ang tawag doon? Integrity, di ba mga kapatid? Yan. Kaya ang hamon sa atin dito ay bigyan naman natin ng integrity ang ating pananampalataya. Amen? Naligtas na nga tayo sa biyaya. Wala na ngang hiningi ang Diyos. Nung ikaw ay maligtas, maganda na paminsan-minsan ay nalalagyan natin ito ng integridad. Tama po ba? Now, sa verse 2, sabi dito, they made their gifts in joy. Kakaiba eh. They were in deep poverty, pero masaya pa rin sila nagbigay. Di ba mga kapatid? No, sa verse 2 pa rin, the abundance of their joy. Masaya sila. These churches gave with joy. They did not grudgingly give. Alam mo yung grudgingly, yung medyo parang susulong, parang ibibigay ko ba? Ay, wag na lang. Bibigay ko ba? Ay, wag na lang. Ganyan, ano? They experienced joy regardless of the circumstances in which they found themselves. Yan. Many years ago, when I started in the ministry almost 40 years ago, ang dami namin. Ngayon, pagka ako nagbibilang, halos wala na mabilang. Alam mo yung bakit? Kasi 40 years ago, ang daming excited. Pero ang excitement, mga kapatid, kadalasan kapag ka nag-uumpisa pa lang yan. Kapag ka ikaw ay nagpapatuloy na nandun na yung kahirapan, nandun na yung katakot-takot, no? Katakot-takot, di ba? Katakot-takot na problema. Tanungin mo ang lahat ng mga nag-quit sa ministry, ang hirap eh. Ang hirap talaga, mga kapatid. Kaya lang, dahil nga nalagyan natin ng integrity ang ating mga pananampalataya, yan na, we learn to give. So, kapag hindi natin nilagyan ng integrity yung ating pananampalataya, wala yan. Tama mga kapatid? Wala yan. Now, pangatlo, they gave out of deep poverty. Sa verse 2 pa rin yan. And their deep poverty abounded unto the riches of their liberality. Anong ibig sabihin ng liberal? Maluwag. Hindi yung gano'n, no? Kundi maluwag. Yan ang liberal. Yan. The primary meaning of the word is simply city. Simple lang. Or singleness of purpose. The singleness, no? The singleness when shown in gifts, kapag ka ikaw ay magbibigay at nakafocus ka, it leads to liberality. Tama? Nakafocus ka eh. Pero marami kang iniisip. Naku, mabihira. So, kaya dapat pagka oras ng pagbibigay, focus lang. Huwag mong isipin yung kung sino-sino. Di ba? Kapag ka ganun ang ginawa mo, marami kang iniisip, you will fail to give liberality. Yan. Dapat focus. Single lang dapat. Okay ba yan mga kapatid? Yan. Ano to? Exposition to ng 2 Corinthians chapter 8. Okay? O, tingnan niyo ha. Iniisa-isa lang natin, di ba mga kapatid? O, number 4, they gave willingly and gladly sa verse 3. Sabi rito, for to their power I bear record, yea, and beyond their power, they were willing of themselves. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang kaya, kundi higit pa. O, tamo mga kapatid. Hindi lang sa panahon na kayang-kaya nila. O, mayroong mga panahon na pagka nagbibigay ako, chicken. Pero mga ibrang panahon na talagang wala eh. Pero dahil mahal mo ang Panginoon, magbibigay ka pa rin. Ganun po yan mga kapatid, no? Paul personally testified to their generosity. Si Paul ang nagte-testify na generous itong mga Kristiyano na ito sa Macedonia. They gave according to their ability, not according to a stand or a fixed amount. So, kuminsan mga kapatid, tayo dito, pinagdayabang natin, nagtatights ako. Fixed yan eh. So, lumabas ka nga doon sa something na fixed. Amen? Oh.
Kita mo? Ako, lumabas ako dyan. Hindi ako nagta-tithes. Lumabas na ako dyan. Ano ba ang tithes? 10%, di ba? Lumabas na ako sa 10%. Oh, bakit? Kasi kinakailan lumalago tayo, di ba? Oh. Kung gusto mo talagang magkaroon ng pagbabago ang buhay mo. Oh, nakaranas din ako mag-fix. Yan po ang ibig sabihin niyan, mga kapatid. Lumabas tayo sa fix. Hindi lang sa pagkita, kundi sa pagbibigay. Lumabas din tayo dyan. Amen ba, mga kapatid? Lumabas tayo sa pagta-tithes. Oh. Yan po ang ibig sabihin niyan. Masama ba sinasabi ko rito? Hindi, di ba? Hindi po masama na lumabas tayo sa fix. Merong mga fix na nakakatuwa, pero merong fix na hindi nakakatuwa. Oh. Narinig ko na ang sweldo ay umaabot sa parang wala pang 500 yata ang per day ng Pilipino. O, 520 na. O, yung iba pagka nabigyan ng bonus na 20, tuwan-tuwa na, may goodies naman. O, lumabas ka dyan. Makipagsapalaran ka. Yan. No, Paul personally testified to their generosity. They gave to their ability. Oh, yung ability na yan is when they get out from the fix according to the standard of a fixed amount. Oh, ang Bible po nagtuturo ng fixed amount. 10% naniniwala tayo diyan. Ang challenge natin ngayon ay lumabas ka diyan. Oh. No, Macedonians grace-driven churches. O tawag dito grace-driven di ba? Gave their own initiative. They did not give from human pressure. They willingly and sacrificially gave to the church in Jerusalem of their own free will. Yan. At sa verse 5, they begged for their sa number 5 pala. Oh, they begged for the privilege of joining in this work in verse 4. Saka makakita na yung nagbibigay, nakikiusap pa na saan tanggapin yung kanyang ibinibigay. Oh. Nakaranas ka na ba na binibigyan ka tapos pinakikiusapan ka na kung pwede tanggapin mo yung binibigay niya? Di ba? Bakit nangyari yan? Yan, gumana yung imagination ko. Meron kasing tendency, mga kapatid, at totoo to sa ministry dito sa Pilipinas, kahit saan. May mga ministries na talagang halos walang kakayahan para buhayin ang kanilang mga sarili. Pati pastor, di talaga nila mabuhay. Dahil nga, ang leadership ay nakatingin dun sa mahirap Dito sa Pilipinas pa, daming mahirap dito, di ba mga kapatid? Kaya dahil mahirap ang tingin niya, hindi niya tuturuang magbigay. Naintindihan niyo ako? Oh, pagka tinignan ko yun na bilang mahirap, ay mahirap na to kaya hindi ko na sila tuturuan magbigay. Hindi alam ng ibang mga leaders na ang isang taong mahirap ay pwedeng umangat kapag siya'y natutong magbigay sa Panginoon. Yan, dito sa Pilipinas mga kapatid, mahirap ang buhay dito pero may pag-asa. Hindi sa pagpapagaling at pagpapatalino. Hindi ko sinasabi na hindi kayo dapat magpagaling at magpapatalino. Ang susi, mga kapatid, ay yung sinabi nga ni Apostol Pablo ang sekreto No, pagbibigay dahil ang Diyos ay laging kasama niya at ang Diyos ang kapartner niya sa buhay niya. Huwag po natin mapimiss out yan, mga kapatid. No? Na ang susi, mga kapatid, ay ang pagbibigay. Hindi po to prosperity gospel. Binasa ko na sa inyo ang verse nung Thursday. Naalala ninyo yun? Sa podcast natin? Doon sa segment na Let There Be Question. May nagtanong na ano ba ang prinsipyo ng Bible sa pagbibigay? Ang sabi ni Pablo, ang nagbibigay ng kakaunti ang aanihin. Tama nga naman. Ang nagtatanim ng marami ay aani ng marami. It's your choice. It's your choice. No? The Macedonian church was in financial need. Parang tayo. We are all in financial need. Tama ba? Tamo lahat tayo, mga kapatid. Kahit yung mayaman,
tanungin mo yan, lagi may financial need yan. Kaya lang iba nga lang ang financial need niya. Either kailangan niya ng malaking pera kasi magtatayo siya ng panibagong SM o panibagong Robinsons. O, di ba mga kapatid? Pero actually, sa buhay na to, lahat, habang nabubuhay tayo, laging merong pangangailangan. Tama? O. But they insisted that they wanted to give to others. They pleaded with Paul to accept their gift to the Jerusalem church. And this is the opposite of pressing people to provide. Oh. May mga pagkakataon talagang pipilitin mo para magbigay. Oh. Hindi natin ugali yan dito. Kung di ka magbibigay, okay lang. Alam ko naman ang kapalit niyan eh. Oh. At nakita ko na mga kapatid. Oh. In 16 years, nakita ko eh. Nakita ko po. At nakita ko mismo sa buhay ko. Oh. Kung ano magiging kapalit. The Macedonians insisted that they contribute to those needs. Paul put no pressure on them. Yan. Dito po walang pressure. Amen ba mga kapatid? Oh. Yan. Kita mo, nakarating nga tayo sa kung nasaan tayo, walang pressure. Oh. Now, those who give to the cause of Christ are willing channels of God's blessings. Kasi tayo, channel lang naman tayo, dinadaanan lang tayo. Hindi sa atin yan, mga kapatid. Tama ba? Hindi sa akin yan, hindi sa atin yan. Pinadadaan lang yan. Nagkataon lang, mga kapatid, na ang pinadadaan ng Diyos sa akin, mas marami. Di ba maganda na ang padadaanin ng Diyos sa iyo ay mas marami kaysa sa iba? Di ba? Oh. Ganun po yan. Kasi kapag mas marami ang padadaanin ng Diyos sa iyo, ano mangyayari? Gaganda buhay mo, giginhawa ka. Tama ba mga kapatid? Oh. Kapag 10,000 lang ang padadaanin ng Diyos sa iyo, buwan-buwan, malamang dyan, mahirap ang buhay mo. Yan ang susi dyan mga kapatid. We are just channels of blessing. Yan. No? Maging willing po tayo na magpagamit. Financial giving to the church is an expression of the grace of God. Yan, ano? Yan po'y expression yan upon one's life, eh. No, sa buhay natin, expression yan. It is a fellowship or partnership with other saints toward the church. Partnership natin yan eh. Oh, kita nyo, tayo bilang bahagi ng gateway, partnership ito eh. Iba-iba nga ang ating kalagayan dito sa buhay, pero lahat tayo, Diyos ang bahala sa ating lahat. At ito'y po'y partnership, di ba mga kapatid? Yan. At ang pang-anim, they made their offering unto only after a new and deep experience of consecration to Christ. Oh, mapapansin po natin sa verse 5 na sila po ay natutong magbigay sa Panginoon nung makaranas sila ng deep experience of consecration to Christ. Ano bang ibig sabihin ng consecration na yan? Una, basahin muna natin ang verse sa verse 5. Sabi, and this they did not as we hope, but first gave their own selves to the Lord and unto us by the will of God. Sa Tagalog, at higit pa sa inaasam namin, ibinigay nila ang kanilang sarili. Una, sa Panginoon, o pagbibigay ng sarili. Amen? No? At pagkatapos ay sa amin, ayon sa kalooban ng Diyos. Anong meaning nito? Consecration. Meaning niyan is to set apart. Tayo po mga kapatid ay inihiwalay ng Diyos para magamit niya. Dalawang klase ang tao sa daigdig, mga taong nabubuhay para sa sarili lang niya. Pero tayo mga kapatid, nung tayo tinawag mula sa klase ng mga taong yon, tayo ay tinawag para mabuhay, hindi na para sa ating sarili, kundi para sa Panginoon. Tama ba mga kapatid? Yun pong ibig sabihin yan. Sa 1 Thessalonians chapter 4 verse 7, tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan at hindi sa kahalayan. Yan ang panawagan natin eh. Iba na ngayon. Kung minsan mga kapatid, paano ba sasabihin ito kung hindi kayo ma-offend? Kung minsan, nagpipilit tayo na mabuhay pa rin ng katulad ng dati. No, hindi na yun ang klase ng buhay na gusto ng Diyos para sa atin. Mula nung tawagin tayo. Tama ba mga kapatid? Oh,
Tayo tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. O tamo, sa 1 Thessalonians chapter 5 verses 22 and 23, lumayo kayo sa lahat ng uri ng kasamaan, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan at naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesukristo. Tinawag na tayo yan po. No, kapag tayo nakaranas niyan na naiwalay natin ang ating sarili para sa Panginoon, hindi magiging mahirap ang magbigay. Isa pa, ano bang kahulugan nun nung consecration na yan? To have a separated life. Hiwalay. Hiwalay para sa Panginoon. Huwag nating ipilit ang ating mga sarili sa sanglibutan kasi hindi na tayo para dyan. No? Separated na, hiwalay na ang buhay natin. 2 Corinthians chapter 6 verses 17 and 18, nakasulat naman yan dyan, yata yan dyan. Nakasulat yan. Kaya't lumayo kayo sa kanila. Sinong kanila yan? Mga nasa sanglibutan. Wag kang, itong paghiwalay nito sa kanila, hindi po to applicable sa anak mo at saka sa asawa mo. Pero in some sense, applicable din. Kung unbeliever ang asawa mo, wag kang makikipag-share doon sa ginagawa niya. Kahit asawa mo pa. Naintindihan niyo mga kapatid? Yan po, no? Hindi naman hindi ka nagpa-participate sa ginagawa niya, galit ka na. O kaya hiwalay na kayo. Yan po yan, ano? Yan. At kaya lumayo kayo sa kanila, humiwalay kayo sa kanila, sabi ng Panginoon, iwasan ninyo ang anumang marumi at tatanggapin kayo. At sa verse 18, ako ang magiging ama ninyo at kayo'y magiging anak ko. Sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. At ang pangatlo na ibig sabihin niyan is to submit to God. Mag-submit. Sa James chapter 4 verse 7, submit yourselves therefore to God, resist the devil and he will flee from you. Yan. Mag-submit tayo sa ating Panginoon at pagsasubmit sa Panginoon mga kapatid, pagka nagsasubmit tayo sa Panginoon, lalayo ang dyablo. Yan mga kapatid. Okay? Now, its necessity. Anong pangailangan ng consecration? Pagiging hiwalay. Number 1, men cannot serve two masters kasi. Hindi pwedeng maglilingkod ka sa pera tapos maglilingkod ka sa Diyos. Hiwalay yan. No? Hindi ibig sabihin, kapag naglilingkod ka sa Diyos, ay hindi ka na pwedeng mag-business. Hindi. Magkahiwalay yan, mga kapatid. O sa buhay ko, sa buhay ni Tim, o sa buhay ng iba sa atin. May pera, pero ang pera ay hindi na para sa sarili. Naintindihan nyo? Yan. Para sa Panginoon na yan. Yan ay ibig sabihin na man cannot serve two masters. Matthew chapter 6 verse 24. Walang aliping makapaglilingkod sa dalawang Panginoon sapagkat kapupuutan niya ang isa at iibigin ang ikalawa. Paglilingkuran ng tapat ang isang hahamakin at ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi ninyo maaring paglingkuran ng pareho ang Diyos at ang kayamanan. Yan. Dito pong prinsipyo, Diyos ang paglilingkuran at ang kayamanan ay para sa Diyos pa rin. Yan po yan. Nalaman ko na ang pera pala ay pangatlong most talked about ng Panginoon sa Bible. Bakit? At nalaman ko rin, ito po ang dahilan. Dahil ang pag-ibig sa pera ay sobrang mapanganib. Sobrang mapanganib. Yung gustong-gusto natin na magkaroon, napaka-mapanganib niyan. Hindi masama ang pera, ang masama ay yung umibig sa pera. Kaya mapanganib siya eh. Kasi kapag inibig mo ang pera, mapanganib yan. Yan, no? Man is to draw near to God. Kaya ito kailangan, no? Kaya kailangan tayo na talagang consecrated
At kapag ka tayo'y nakaranas ng consecration, doon lang tayo talaga makapagbibigay kasi kailangan po na tayo ay lumalapit sa Panginoon. Sa James chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit sa inyo, siya sa inyo. Hugasan ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan, linisin ninyo ang inyong puso, kayo'y pabago-bago ang isip. Kayong pabago-bagong isip. Man is to glorify God. At ang pangatlo, no? 1 Corinthians chapter 6 verse 20, sapagkat binili na kayo ng na kayo sa isang halaga, kaya't gamitin niyo ang inyong katawan upang parangalan ng Diyos. The person who fears God seeks to live all of life to the glory of God. Yan, ano? Ang isang taong may takot sa ating Panginoon, ang hahanapin niya ay mabuhay para sa glory ng ating Panginoon. No? All the activities of life should be pursued with the aim of glorifying God. Yan. Naintindihan ko po, marami tayong pinupurso sa buhay na ito. Ang ibig sabihin ay kapag tayo ay may takot at mahal natin ang Panginoon, lahat ng pinupurso natin are all nakatutok yan at nakaumang yan sa pag-glorify ng ating Panginoon. Yan. Ang danger ng pag-ibig sa salapi ay ganito. Nagtatrabaho siya, magsisikap siya, magkaroon siya ng maraming pera para sa sarili niya, para sa kanya, para sa pamilya niya. Masama ba niya na para sa pamilya? Hindi po masama yan. Ang masama ay para sa sarili at hindi mag-share. Diyan galit ang ating Panginoon. Yan. It means it comes from God. No? 1 Thessalonians chapter 4 verse 3 and 7. Kalooban ng Diyos na kayo'y maging banal at lumayo sa lahat ng uri ng kahalayan. Tayo'y tinawag ng Diyos upang mamuhay sa kabanalan, hindi sa kahalayan. Yan. It comes by the Holy Spirit. Sa 1 Peter chapter 1 verse 2, kaya't pinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Kristo o kay Hesus Kristo at nilinis sa pamamagitan ng kanyang dugo, sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob ng kapayapaan. It comes by the will of the believer. Ang pagbibigay ay will din ng mga mananampalataya. Hindi lang to will ng ating Panginoon. Sa 2 Corinthians chapter 7 verse 1, kayong ipinili ng Diyos Ama ayon sa kanyang layunin sa mula pa at pinabanal ng Espiritu Santo upang maging masunurin kay Kristo at linisin sa pamamagitan ng kanyang dugo, sumagana nawa sa inyo ang kagandahang loob ng kapayapaan. Ito po mga kapatid, ay will ng mga mananampalataya. Gusto rin natin ito kasi magsasubmit tayo eh. Ano ang magiging hindrance nito? Ano ang hindrance? Ano ba sa Tagalog ang hindrance? Balakid. Ang balakid ay fear of man. Kasi kapag ikaw mapagbigay, maraming sasabihin ng asawa mo ba, siya sayang mo yan dyan. Puro reliyon na lang. Ang makikinabang niyan, si pastor lang. Kita mong bahay ni pastor, laki-laki. Doon napupunta yan. Ganun yan, mga kapatid. Ang hindrance, mga kapatid, kapag laging magpagbigay ka, naku, fear of man. Marami magko-comment, marami magkikriticize sa inyo, lalo na mga mahal mo sa buhay. Kasi nga naman, imbis na ibili mo ng bahay, ibili mo ng mga gamit, ibili mo ng pagkain, ibili mo ng mga bagay na magiging komportable sa buhay natin, ibibigay mo pa para sa Panginoon. Marami yan. Yan ang mga hindrances. The disobedience of God's word. Marami sa atin hindi susunod sa salita ng Panginoon. At ang pangatlo, the carnality of attitude and desires. Karnal ang gusto natin. Kaya lagi nasa SM. Kahit hindi kayang bumili, nasa SM. Magkapera lang ako, bibiling ko yan. Kita mo, wala pang pera pero gusto na nang bilhin, di ba? Kaya kita mo, kahit na yung mga nagpapautang ng 5,000 lang, pinapatulan. Ay, 5,000 pala. Di ba? Pati pagpapautang ngayon, nasa online na. No? Now, the exhortation of Paul.
Ito yung kanyang encouragement. The offering was for their better development as Christians sa verse 7. Tayo naman ang magde-develop Para sa atin to mga kapatid. Sa verse 7, therefore as ye abound in everything, in faith, in utterance, in knowledge, and in all diligence, and in your love to us, see that ye abound in this grace also. Anong ibig sabihin ni Apostle Pablo dyan? Paul is asking the Corinthians to follow through the commitment they had previously made. Kasi ang mga churches na ito ay mayroong commitment na binigay sa kanya. And they had agreed to gather funds to be given to suffering Christians in Jerusalem. Nangako sila, mga kapatid, may integrity kapag nangako ka, tutuparin mo, tama? Tama ba? Tama ba? Oo. Alam ko mga Pilipino tayo, darating ako na alas 4 diyan, darating yan, alas 4 ng hapon, sabi niya, alas 4 pala na madaling araw yon. Ganyan tayo sobrang late. Ganun din, ano man ang ipinangako, hindi natutupad. Mga Kristiyano na tayo ngayon, ibahin na natin. Amen? Alam ko yan kasi this grace Paul is talking about is a grace particularly in giving. Notice the context gives us the importance of our abounding or going beyond the norm. Yung pagka tayo pumunta doon sa beyond sa norm. Kasi ang norm po ay 10%. Lalabas tayo doon sa normal. Ano mangyayari? No? Ito. It is given equal importance with faith. Faith has something to do with trusting in God. Tama? Ano pa? Utterance. Preaching of the Word of God. Knowledge is studying the Word of God. Diligence. Working for God. And love. And love po is essence of God in our lives. About in this, God's grace also. Abound in grace also, sabi ni Paul. Yan. The offering was a proof of their love. Sa verse 8 po, ito ay proof katunayan ng kanilang pag-ibig. Sabi rito sa verse 8, I speak not by commandment but by occasion, by the forwarders of others, and to prove the sincerity of your love. Sa wikang Tagalog, hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Test yan Faith is not a root, is the root. Ang pananampalataya, mga kapatid, ay yan ang pinakapundasyon. Yan ang pinakaugat. Tama ba, mga kapatid? Tama ba? Ang pananampalataya ang pinakaugat. And as without faith, it is impossible or it is not possible to please God. Tama ba? Nang walang pananampalataya, imposibleng maluwalhati ang Panginoon. Hindi natin ma-please ang Panginoon kapag wala tayong pananampalataya. Tama ba? So those who abound in faith, lahat ng mga nag-abound, ano ba sa Tagalog ang nag-abound? Nag-uumapaw sa pananampalataya, will abound in other graces and good works also. Yan, kapag nag-uumapaw tayo sa pananampalataya, mag-uumapaw din yung ibang mga biyaya at ibang mga magagandang gawain. At isa doon ang pagbibigay. Good works yan. Isa yan sa mga biyaya na binabanggit dito. Mag-uumapaw din tayo doon. And this will work and show itself by love. Dahil mahal natin ang Panginoon. Great talkers are not always the best doers. Tama? Yung mga maraming ganon, hindi yan mga best doers. Hindi ko sinasabing yung hindi nagsasalita, best doer. Hindi rin totoo yun. No. But these Christians were diligent to us, to do. Diligent. As well as to know and talk well. No? At sa verse 9, kasi ito, verses 1 to 9 ng 2 Corinthians. Tama ba, mga kapatid? The example of Christ. Dito na po tayo. For you know the grace of our Lord Jesus Christ. Sa verse 9, that though He was rich, yet for your sakes, He became poor. And ye, through His poverty, might be. Yeah. He was rich. Nung nasa langit siya, He was rich. In power and glory. But He became poor.
Ano ibig sabihin nung when he became poor? Oh, born in poor circumstances. Oh, pangalawa, kita mo yung piliin niyang maging Hudyo, samantalang ang Hudyo ay under sa kapangyarihan ng Rome ng panahon na yon. Tama? Oh, bakit hindi pinili ni Jesus na maging Roman? Di ba? Tama? Kung Roman siya, pambihira. Hayahay, di ba? Alam niyo ba mga kapatid na kapag hindi ka Roman nung panahon na yun, hindi ka pwedeng mag-abroad. Oh, parang Pilipino, di ba? Ang hirap mag-abroad. Oh. Pero punta kayo sa Israel, hindi kailangan ng visa ron. Oh, he was born poor. Oh, kita mo, born in a poor circumstances. Poor ang circumstances, di ba? Oh, ang pangalawa, live in a poor life. At died in poverty. Tamo, pati yung kabaong na ginamit para kay Kristo, hiram lang yun. Hiram lang. Walang sa kanya ron. Puro hiram lang. Oh. That we might be, para maging mayaman tayo. In the love and favor of God. Naging mayaman tayo sa pabor at pag-ibig ng Diyos. Naging mayaman tayo sa blessings at promises ng Panginoon. At naging mayaman tayo sa pag-asa ng buhay na walang hanggan. Oh, ayaw nyo pa nun? Di ba? Gusto ko pong mag-show ng mixing video at panoorin lang po natin ang video na to. Pakipatay lang yung ilaw. Ilarawan natin sa ating mga isipan. Picture yourself in a courtroom. Nasa lugar kung saan ka nililitis. On trial ka. Tapos, lahat ng tao na nasaktan mo ay nasa silid na yon. At lahat ng mga pagkakamali mo sa iyong buhay at lahat ng mga taong naapektuhan ng dahil sa pagkakamaling nagawa mo sa iyong buhay ay ipinapalabas sa TV para mapanood ng lahat ng nasa loob ng courtroom na yon. You are on trial for these sins. Ikaw ay nililitis. At alam mo sa iyong puso na ikaw ay guilty. Okay? Of every last one of them. But right before the judge pound the gavel and sentenced you to punishment, merong isang taong lumapit or nag-step up at nagsabi, he will take all the punishment for all the wrongs you did. Kung ito ay nangyari sa iyo, hindi mo ba mararamdaman na sobrang mapagbigay yung taong umako ng lahat ng kaparusahan na para sa iyo upang ikaw ay bigyan ng kalayaan? Well, that's what Jesus did for you. Yan ang eksaktong ginawa ni Kristo para sa iyo. He died on the cross, taking the punishment for your sins. And when you truly understand, you have received the kind of generosity, naintindihan mo ba kung ano ang pwede mong magawa o gawin kapag ka naintindihan mo na ikaw na dapat ang hahatulan sa lahat ng kasalanan na nagawa mo, pero merong taong lumapit at nagsabi, inaako ko ang lahat ng kaparusahan upang siya'y mapalaya. Yan, kaibigan, ang eksaktong ginawa ni Kristo para sa iyo. Kapag ka naintindihan mo yan sa iyong puso, how generous God is, hindi magiging mabigat, hindi magiging mahirap ang magbigay para sa Panginoon.